For person of interest, yung parang may suspect na ba kayo? Kung sino gumawa nun? Meron. Meron. Pero Kumaka... Kumusta ka na? Kumusta ka na, senyor, amigo? Kumusta na ngayon ang buhay mo ngayon? ba't tayo mapakita yung mukha mo, Kuya Beljo? Ay, Alam ko may binago sa mukha mo. hintayin mo pagbago sa mukha ko. Papatas ako ng ilong para huyo ka naman. Naku, pagka pinataas ang ilong mo, magiging kamukha mo si magiging kamukha mo si Pinocchio. Ay, naku, ayaw ko nun. Sa lahat sinungaling eh. Pag sinungaling, tataas ang ilong. Kahit matagal ka na sinungaling, Beljo. Naku, never akong sinungaling. Unless it... Joke lang. Ayan. Magandang araw po sa inyo lahat, mga amigo. Nandito po tayo at pauwi tayo ng bahay. May binili tayong materyales sa City Hardware, na kung saan itong City Hardware na ito ay talaga namang maaasahan. Talaga naman. Siyempre, afford natin ng City Hardware. Madali ang... sa totoo lang, kung bibili kayo ng tiles, bibili kayo ng mga materyales sa City Hardware kayo bibili. Huwag kayong bumili kung saan kayong hardware. Pero kung walang City Hardware sa inyo, bumili kayo sa hardware. Pero kasi base sa aking obserbasyon, base sa aking pag-aaral ng ilang taon dito, mula nung ako'y nagpapagawa ng bahay, dati pa, pinaka-affordable ang City Hardware, the best. Pero kung quality naman, ay kung kaya nyo ng presyuhan, doon na kayo sa may Wilcon. Pero magaganda yung mga gamit nila doon. Talagang quality. Maganda rin naman City Hardware, quality din naman. Pero kasi syempre, tayo ay nasa point ng buhay na kailangan natin magtipid. Napakamahal ng gasolina. Bihirang patis. Ayan po si Kuya Beljo at grabe, kanina pa gigil na gigil. At nung ano yun, Beljo, ba't gigil na gigil ka? About sa napanood mo yung sa may ano yun? Yung pumunta yung mga taga DSWD, diba? Sa bahay mo. That time asa ba tayo nun that time? Galing tayo sa nun? Saan ba tayo galing nun? Basta umalis tayo, tapos pagkayari pagka umalis kami noon, tapos pagkayari nasa labas pa lang kami, abay si Kuya Beljun ay si Ate Lenlen ninyo sumusuba sa amin, di ba? Sabi niya, andyan ay kay DSWD. Sabi niya gano'n. Pero expected ko na. Sabi niya, alam ko na kung ano yun. Ako expected, alam ko rin. Pero sila din, wala siyang idea kung bakit merong DSWD doon, gano'n, wala siyang idea. Pero ako expected ko na. Alam ko na kung bakit nagpunta sa atin. May nasusunod dito. Grass fire. May grass fire dito. Wildfire yan. Wildfire. Yeah, so... yun, expected ko na yun nung sinabi ni Lenlen. Pero wala akong idea na mangyayari yun, na bigla ang ganoon na lang. Yung bigla pupunta na sa bahay, yung ganyan. Ayun nga, so ano naramdaman mo nung pumunta sila sa bahay? Natakot ka ba? Kinabahan ka ba? Ano ba natakot ka? Kinabahan ka? Ano ba naramdaman mo nung araw na yun? Nakala mo, ano yung feeling mo na may bumisit sa'yo na gano'n? Na gano'n na mga taga-governments mo? Wala, hindi ako kinabahan. Unang-una, alam ko naman sa sarili ko na wala akong ginagawa masama. Pangalawa, nasanay na ako sa ganyan kasi ilang beses naman na akong nire-report sa mga ganyan. Hindi lang ako nagsasalita sa mga ganyan. Marami nang ilang beses na ako nire-report. Pero syempre, dapat Pero dapat syempre, sagutin mo lang kung ano yung totoo. Sagutin mo lang kung ano yung tinatanong. Ganun lang naman kasi kung gumagawa naman ng masama, bakit matagal na akong lumayas dito sa Nueva Ecija, tagtagunan lang. Yung mga ganun ba, di ba? Yung hindi ko kailangan magtago, hindi ko kailangan wala, kasi dito sa atin sa Pilipinas,
abay gumawa ka ng ano lang, gumawa ka ng ginagawa mo ay tama naman, bakit ka matatakot? Wala ako dapat ikatakot kahit ano pang sabihin paninira sa akin yung mga ganyan. Kaya lang syempre nakakalungkot dahil ba't kailangang pagbasihan ang email, kailangan pagbasihan ang ganyang mga ganyang complaint na wala ng tao through email lang. Hindi okay yun. Mas maganda ko yung complainant sana tao para at least paano may laban ka, may laban na tayo, di ba? Tapos tayo natin. Hindi naman kasi syempre through social media talaga, iba binibigyan nila ng pansin yung mga email na ganyan kahit walang tao na involved, meaning to say hindi tao mismo nag-complain. Pero pagka ganyan, sa totoo lang, hindi dapat binibigyan ng pansin ang dito sa atin sa Pilipinas. Nakakaano, medyo parang hindi parang mali talaga para sa akin kasi bakit wala naman nagko-complain eh. Wala namang complaint yung mag-ina rito. Walang nabasa mo ba yung complaint? May binigay ba sa yung letter? Nakita ko lang pero ayaw nila ipabasa actually. Ayaw nila ipabasa. Ayaw nila ipabasa sa akin pero meron ako nabasa doon na yun nga, yung child trafficking ganyan. Yung mga ganon. Pero ang naiintindihan ko kasi doon is trabaho nila yon. Pero ganun pala ang ano sa atin sa Pilipinas, di ba? Pwede bibigyan mo ng pansin yung mga taong nagko-complain through social media, through email lang. Na hindi naman dapat kasi mismo dapat nagko-complain. Ikaw na mismo na magko-complain dapat I think correct naman siguro yun. Siguro yung complaint medyo matagal na yun, siguro mga 1 week na yon. Tapos siyempre background check ka mo, titingnan talaga sa videos, magano siguro na. Hindi ko alam pero kasi sabing gano'n is urgent daw yun. So urgent daw na pagpunta at kailangang ayusin. So sa akin naman hindi ko kasi makuha yung yung hindi ko magets yung bakit kailangan pag-aksihan yung panahon yung ganong klaseng pagre-report na wala naman taong sa likod ng pagre-report na yon dahil through through keyboard lang, through email lang. Yung email so ibig sabihin pala pwede ko yung email mo fake account pa rin ba yung email? Hindi ko alam pero hindi ko kasi nakita eh. So sa mga ganyan nangyari, di ba? Kung siyang defamation, harassment, wala naman kasi nakita wala naman nakita yung mga taga-government na violation na ginawa mo, di ba? Wala naman nakita ang violation. So, pwede ba siya sampahan ng kaso sa mga ganyan? Kasi naninira sila ng credibility mo, yung pagkatao mo, sinisira nila, yung pag-vlog mo, sinisira nila sa ganong klaseng paratang sa iyo na wala naman palang basihan at baseless din yung paratang sa iyo. So, meron ka bang karapatan para din ikaw din ay magsampa sa complainant? Ganito. May hakbang ka ba? Tanong ko lang, may mga hakbang ka ba or papalipasin mo lang siya? Okay, ganito. Hayaan na lang. Siyempre, sinisira tayo yung reputasyon natin sa social media kahit na alam natin wala tayong ginagawa masama. Hindi ko alam paano dapat naiisip na itong mga tao na nakakasama namin, especially yung mga Aprikano ay maayos na nabubuhay dito sa amin sa Nueva Ecija at napakaganda ng buhay na meron sila. So yung nagpunta sila dito, automatic alam na nila na ang buhay ni Wesley at ni Joanna ay napakaganda dito sa Nueva Ecija. At yun ay isang patunay na wala tayong nilalabag na batas at wala tayong nilalabag na wala tayong masamang ginagawa. Ngunit ang tanong mo kasi sa akin ay ano ba ang hakbang na gagawin ko? At sabi mo, kakasuhan ko ba yung nag-email na yon? Hayaan na lang. Ang totoo niyan mga amigo ay pinagkatiwala ko na sa abogado at ayoko magsalita about dito. Kakasuhan yung nag-email na yon o yung mga naninira sa akin. Ayoko magsalita about dito pero
para sa akin ay nasa abogado na yun. Naisabi ko na kay attorney about doon. So meron pa nga masasabi niya, wala naman akong kaibigang abogado, wala naman akong wala daw akong kakilalang abogado, wala daw may mga ganyan. Ang dami mga paninira about sa atin na ginagawa tayong sinungaling. Pero syempre, mahirap magkwento about sa ganito. Pero titingnan natin. Sabi nga nila, sampulan mo nga yan, Kuya Raul. Sampulan mo nga yung naninira sa'yo na yan kasi para matahimik sila. Ganoon. Magantay po kayo mga amigo ng kasi kinausap ko pa lang si attorney about dito at mahirap na pong magkwento. Yun lang po. Pero kung ano man yung gagawin naming hakbang is nasa amin na lang po yun mga amigo. Kaya syempre hindi naman po pwede na tayo mananahimik lang. Kailangan natin sabihin at ipagtanggol yung ating sarili. Pero yung sasabihin na kakasuhan or ano ang gagawin nating hakbang ay nasa ano na yon, kaya nasa pag-uusap namin ng abogado yun. Ganoon na lang po. So pag dumating yung time talaga, malalaman nyo naman kung ano yung mangyayari. Kaya lang syempre nakakalungkot na ginagawan tayo ng ganong issue, di ba? Na bakit kailangan na ba't kailangan na i-report tayo kahit wala tayong ginagawa. At saka yung mga allegations sa atin ay hindi naman totoo. Yun lang naman para sa akin. Nakakaano nga nung nakita nila si Westy nandun nasa massage chair, nagse-cellphone. Ayan, nagse-cellphone si Wesley nasa massage chair, katatapos lang kumain, nagpapahinga. Diba? Yun ba yung sinasabi natin? At sasabihin yung tayo ay binablog natin sila ng lahat ng vlog natin ay mayroong approval ng nanay. Yun lang. So lahat ng ginagawa natin ay alam ng nanay. Ganun po yun. So wala kaming nilabag na batas kahit pa po nung panahon pa nila Chamame. Never naming nilabag ang batas tungkol sa mga ganyan. Kaya para sa akin, bahala na si attorney kung ano mga susunod naming hakbang para sa mga taong gumagawa ng pero meron na kayong point of diba yung yung person of interest, yung parang may suspect na ba kayo kung sino gumawa nun? Meron. Meron. Pero kumakalap pa ng evidence. Meron, pero ayoko nga kasi magkwento about dito, John, kasi mas maganda na ipagkatiwala na natin sa abogado lahat ng mga moves na gagawin natin. Di ba? Kung ano man yung mangyari sa mga susunod, malalaman naman nila yun. Kaya lang, ang point ko kasi dito, kay John, hindi naman po pwede kasi nga manahimik lang ako. Kasi abang nanahimik ako, pwedeng yung ibang tao maisip na ganyan pala si Kuya Raul, di ba? Kahit na hindi nila nakita lahat ng sakripisyo, hirap ko sa lahat ng ginagawa ko para makatulong sa kapwa. Yun yung para sa akin na dapat makita, hindi yun lang yung mga pagkakamali ko. Siyempre, mga pagkakamali ko sa vlogging na mga simple lang naman, like yung pagiging mapang-asar ko, yung mga ganon, di ba? Hindi naman ako perfect pero hindi naman ibig sabihin na nagkamali ako na ganyan is normal. Like yung pagka iniinis kita, di ba? Normal kasi ikaw lumalabang ka rin naman, nangiinis ka, di ba? Mas malala pa nga yung iba nagmumura talaga yung mga nagba-vlog, nagmumura sila. Tapos nagresulta sila ng mga bad words. Ako hindi ko ginagawa yun kasi hindi ganyan yung personality ko, never kung hindi ako ganoon. Kaya bahala na po si attorney about yan. Dito lang ka ba, Kuya Bel, di ba? Ha? Wala, may chismis lang. May balita akong chismis. Yung mga chismis na yan natin. May balita na ako na marami, parang di ka ba nahihirapan, parang marami kang kakasuhan na tao, ganun. Hindi, alam rin kong chismis, marami ka daw mga sinampang kaso. Totoo ba yun? Ayoko magsalita about yan sa mga sinampang kasong ganyan. Bahala na. At malalaman din yun sa uli yun pagka
kung ano man yung mga bagay na yan, mga chismis-chismis na yan. Eh ano lang muna natin, basta gusto ko lang linawin kung ano yung yung side ko. Tapos para ma-clear din Para yung ma-clear mga din. subscriber natin sa mga ganyan, mga Kasi- paratang. Kasi pinaparatangan tayo ng hindi maganda eh. Ginagawa mo na nga yung best para sa kanila, tapos in the end tayo pa rin yung nagiging masama, di ba? So sabi nga ganyan talaga sa social media, ganyan sa hindi ko kayang i-please ang lahat. So ano man mangyari, syempre lalaban naman tayo para sa mga taong ginagawan tayo ng hindi maganda. Sinasabihan tayo ng yan. So paalam na muna tayo mga amigo, at paalam muna. Ako'y pauwi na rin kami, at ingat po sa ingat-ingat po kayo sa pagdadrive, ingat-ingat po kayo at napakainit ng panahon. So uminom na maraming tubig. Salamat po mga amigo, at paalam muna, at adios. God bless.